Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author and illustrator, Patricia Ramos. Ang alamat ni Nina Higantes. Tahimik at walang bituin ang kalangitan sa bayan ng San Fernando nang isilang ni Senyora Martinez ang isang batang babae. Pinangalanan niya ang bata na Nina. Tuwing gabi, inaawitan ni Senyora Martinez ng hele si Nina habang sumasabay si Senyor Martinez sa piano. Laging mahimbing ang tulog ni Nina kaya't lumaki siya ng lumaki, paunti-unti, ngunit tuloy-tuloy. Pero walang nag-akala na magiging ganoon siya kalaki o na magiging ganon kabilis ang paglaki niya. Sa katunayan, pagkatapos ng unang taon niya, mas malaki na si Nina sa kuna niya. Tanging mga lolo ni Nina ang hindi nagulat. Nasa pamilya yan, sabi nila. Halimbawa, isa sa mga ninuno ni Senyor Martinez ay si Mutyang Malaki. 12 talampakan ang taas niya. Mayroon siyang alagang baboy ramo at mahilig makapagbuno sa mga buwaya bilang pampalipas oras. Isa naman sa mga ninuno ni Senyora Martinez si Telesforo Tayog. 10 talampakan ang taas niya. Nagpapatumba siya ng mga puno gamit lamang ang kanyang mga kamay at tumatalo ng napakataas, abot sa mga ulap na sumasabit pa sa kanyang buhok paglapag niya. Nang dinala ni na Senyor at Senyora Martinez si Nina sa simbahan, bininyagan siya ng mga taga San Fernando ng palayaw. Inamin din ng mga magulang niya na nakakatuwa ang palayaw na ito. Nina Higantes. Nang 3 taong gulang na si Nina, mas matangkad na siya sa bahay nila. Nagpasya ang mga magulang niya na lumipat sa mas malaking bahay, lalo na at may nakababatang kapatid na si Nina, si Petra. Inalagaan sina Nina at Petra na sinlaki lang ng ordinaryong bata, nina Senyor at Senyora Martinez. Tinuruan silang magdasal ng ama nila, tinuruan silang mag-ayos ng bahay ng ina nila, at tinuruan silang magbasa, magsulat, at magbilang ng ama at ina nila. Sa San Fernando, patiyad at payuko ang lakad ni Nina dahil takot siyang makatapak ng sino mang hindi sinasadya. Dahil dito, dinadala siya ng mga magulang niya sa labas ng bayan upang maligo sa dalampasigang walang tao, tumakbo sa bukiring malawak, at umakyat sa punong matatayog. Doon, walang nakikialam kahit lumangoy siya at umalo ng mataas, o sumayaw siya at yumanig ang lupa, o umupo siya sa puno at lumangit-ngit ang mga sanga nito sa bigat niya. Sa ikalawang kaarawan ni Nina, binigyan siya ng regalo ng pamilya niya. Isang baul na puno ng libro. Tungkol ito sa mga kwento ng kabayanihan at paglalakbay, sa pagluluto, sa pananahi, sa likhang sining, at marami pang iba. Ang paborito niyang mga bayani ay mga salamangkerong binubuhay ang mga larawan at pinta nila gamit ang mahika. Kinahiligan ni Nina ang mga kwento nila. Sa katunayan, araw-araw siyang nagsanay gamit ang mga lapis at krayola upang maging katulad nila balang araw. 12 taong gulang si Nina nang may mamataang dambuhalang bagyong paparating sa San Fernando. Agad na tinipon ng alkalde ang mga kapitan niya upang masiguro ang kaligtasan ng bayan. Ilikas natin ang mga taong nakatira sa gilid ng ilog, sabi ng isang kapitan. Mag-imbak tayo ng sapat na kagamitan upang maging handa sa kagipitan, sabi ng isa pang kapitan. Kausapin natin ang higante upang labanan na lamang niya ang bagyo, sabi ng kapitan ng San Fernando. Napalingon ang lahat sa kanya. Pagkaraan ng ilang saglit, mayroon tayong higante?
Tanong ng alkalde. Naglakbay ang alkalde at ang mga kapitan patungo sa San Fernando upang kausapin si Nina. Dinala ng alkalde sa isang tabi si Nina at sinabi sa kanya ang plano nila. Samantala, naghihintay sa kanila ang mga magulang ni Nina. Labanan ang bagyo? Ulit ni Nina pagkatapos magsalita ng alkalde. Hindi ko po kaya. Wala po akong alam sa pakikipaglaban. Totoo po yun, sabi ng mga magulang niya. Hindi niya kayang manakit ng kahit na sino. At kahit nagawin niya ni ate, hindi rin naman siya magiging magaling doon, sabi ni Petra. Pero, isa kang higante, sabi ng isa sa mga kapitan. Dapat, kaya mong lumaban kahit kanino, kahit sa bagyo. Umiling si Nina. Ayoko pong manakit ng ibang tao. At saka, ano po bang ginawang kasalanan sa akin ng bagyo? Ilalagay ng bagyo sa panganib ang lahat ng mga tao kung hindi tayo lalaban, sabi ng alkalde. Pakiusap, iha. Magpapaalam po muna ako sa magulang ko, sabi ni Nina. Mabuting ideya ito anak, sabi ng ina niya. Magiging bayani ka, sabi ng ama niya. Titingalain ka ng lahat ng tao. Pero, hindi po ba ngayon pa lang ay tinitingalanan nila ako? Himotok ni Nina. Sige na, madali lang yan, sabi ng ama niya. Basta, siguraduhin mong nakatukod ang mga tuhod mo. Tapos, salubungin mo ang bagyo ng harapan. Parang ganito, sabi ng ama. Sabay dukwang habang sinusubukang magmukhang nakatatakot. Sa tingin ko po, kailangan niyo pang mag-ensayo, mungkahin ni Petra. Pinag-isipan ni Nina ang pasya niya. Kinalaunan, sabi niya sa alkalde. Sige po, kakalabanin ko ang bagyo. Nagsuot si Nina ng kapote, tumungo sa plaza at naghintay. Samantala, nagtago ang mga tao sa loob ng mga tahanan nila. Umugong ang hangin, bumubuhos ang ulan. Bumuga ng kidlat at kulog ang maiitim at makakapal na ulap. Samantala, nagbanat ng boto si Nina bilang paghahanda. Sa wakas, dumating na ang bagyo. Itinukod ni Nina ang mga tuhod niya at sinalubong ang bagyo ng harapan katulad ng sabi ng ama niya. Kinagat ng malalamig at mabibigat na ulap ang balat niya. Sa kabila nito, patuloy siyang tumulak. Gamit ang huling lakas ng mga pagod niyang tuhod, inilusot ni Nina ang ulo niya sa ibabaw ng mga ulap. Ayon sa mga alamat, ang mata ang pinakamahinang bahagi ng bagyo. Totoo ito dahil narito ang anito na nag-uutos sa patutunguhan at gagawin ng bagyo, at kailangan nito ng katahimikan upang magawa yon. Bakit mo hinaharangan ang bagyo ko? Tanong ng anito. Pasensya na po, sabi ni Nina. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ginagawa ko lang din ang trabaho ko. Kailangan kong pumunta sa kabilang ibayo, sabi ng anito. Sabay muling giya sa bagyo patungong San Fernando. Pakiusap, hindi kita pipigilang gawin ang trabaho mo. Ngunit, pakinggan mo muna ako, sabi ni Nina. Baka naman, pwede kang dumaan na lang sa dagat. Maari mo bang gawin yon? Sandaling tumigil ang anito. Pagkatapos, sabi niya, sige, pero hindi ko maitutulak ng mag-isa ang bagyong ito. Kailangan ko ng tulong sa pagtulak palayo rito. Kaya kitang tulungan, sabi ni Nina kahit napagod na siya. Itinodo ng anito ang pagkakaliko ng manibela nito. Kada pagod na hakbang, tinulungan siya ni Nina na itulak ang bagyo patungo sa dagat palayo sa San Fernando. Sinalubong ng sigawan ng taong bayan si Nina. Nina Higantes, berdugo ng bagyo!
Iniligtas mo kami, iha, bulaslas ng alkalde. Marahil pagkaraan ng ilan pang mga bagyo, matututo kang talunan sila ng mas mabilis pa. Pero ayoko pong lumaban lang sa bagyo habang buhay, sabi ni Nina. Sandaling tumigil ang alkalde, pagkatapos ay ngumiti. Naiintindihan ko, sabi nito. Pagpalain ka nawa sa anumang desisyon mo. Kinaumagahan, nagpaalam si Nina sa mga magulang niya upang iwan ang San Fernando. Masyado na pong maliit ang bayan para sa akin, paliwanag niya. Anong gagawin mo? Tanong ni Petra. Siguro, pwede akong magsanay para maging sila mangkero, sabi ni Nina. Gusto ko ring bigyang buhay ang sining ko, gaya ng sa kanila. Pero wag po kayong mag-alala. Babalik po ako kapag kinailangan ninyo ako. Sabi niya, handa na sa paglalakbay. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!